Nako, ito po, maganda pong balita to. Parang medyo good news at medyo bad news po ang ating pag-uusapan ngayon. Dahil dito po kay PRRD ay 2 beses daw po ito bumagsak o nag-collapse mo. Dahil sabi niya ng iba, nagpapanggap lang daw si Tatay Digong. No, kitang-kita naman natin mga kaibigan na noong pa man, presidente pa si Tatay Digong, pag mag-i-speech siya sa kanyang dun sa pulpito, inaalalayan na siya. No? Ibig sabihin talaga, kahayagan na marami siyang sakit at matanda na. At lalo pa kaya ngayon, 80, mag-81 na siya sa March yata, no? Aasahan mo na po, syempre, yung mga yung di natin masasabi, yung katawan niya, biglang bumigay, magkukulap siya, no? Tataas ang sugar. Kaya kung naalala natin, madalas siyang uminom ng soft drinks na may mataas ang sugar para hindi siya bumagsak kasi pag bumaba ang sugar, babagsak ka. Ngayon, ginagamit ito ng mga kalaban niya at ginagamit na papagsamantalang ICC, no? Sa kahinaan niya na to, na para sabihin ng karamihan na si PRRD daw ay nagde-delay sa taktika para sa pagdinig sa hearing. Lalo na ata, ngayong araw na to, February 23, ay gaganapin mamaya ang hearing ni Pangulong Duterte. No? Kung siya ay mapapagpapasyan ba na makakalaya or hindi natin masasabi kung laya ba yung pag-uusapan doon o yung kaso niya. No, kasi napaka-bias po ng alam natin, napaka-bias po ng ICC na yan para sa akin no. Bakit? Mas nakikinig sila sa balita, mas nakikinig sila sa mga nagrarally kunwari, umiiyak na kunwari magulak, na ganyan, na biktima daw sila ng ganyan-ganyan, no? Mas nakikinig sila doon kaysa doon sa talagang totoong mga nagpamalasakit sa bansa natin, no? Ngayon, basahin natin to dito kay Pangulong Duterte na medyo bad news kasi 2 beses na bumagsak ang dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nakakulong sa dahig. Ayon sa kanyang abogado na si Nicholas Kopman noong Lunes, sinabi ni Kopman na ang dating Pangulo ay dumaranas ng matinding panandali ang pagkawala ng memorya, ngunit matatandaan pa rin ang mga pangmatagalang alaala. Mahina siya at 2 beses nang bumagsak habang nasa detention. Ang kanyang kondisyon ay dapat hawakan na may paggalang at pag-iingat, sabi ni Kopman. Binanggit niya na isang hiwalay na medikal na ulat na inihain upang suportahan ang mga argumento para pansamantalang pagpapalaya ni Duterte matapos sa dating ng ibasura ang korte, ebidensya ng mga pisikal kong kognitibong kahinaan ng dating Pangulo. Sinabi ni Kopman na ang kalusugan ni Duterte ay malawakan na dokumento kasama ang medikal na ulat na nagdedetalye sa mga kondisyon na may kaugnay sa edad at mga hamon na neurological. Bagaman, napapanatili niya ang pagmamatagalang memorya, ang kanyang panandali ang pag-aalala, may kapansanan na nagpapahirap sa kanyang kakayahang magbigay ng parehong mga tagubili ng abogado. O nga naman, kahit anong pagdinig mo rito, alam mo dapat to alam mo talaga napakamalaking kahihiyan sa bansa at sa buong Pilipinas ang idinulot ng pagdala kay Tatay Digong sa dahig. Tandaan nyo. Ako, nahihiya ako dati, proud akong Pilipino. Pasensya muna tayo ngayon sa panahon na to Hindi ako proud Pilipino muna ako. No. Sabihin nyo na kung proud China ako, walang problema. Hindi ako proud Pilipino muna ngayon. Bakit? Nakakahiya sa ginawa dito kay Tatay Digong. Hindi sa pagkatao Tatay Digong, sabi ko kahit man kahit halimbawa pinakamasamang tao, no? Pinakamasamang tao, mas masama pa kay Duterte, sabihin natin, no? Palagay natin, no? Yung paniniwala nyo na masama si Duterte, no? Nadalhin sa dahig. Kapwa Pilipino mo, hindi yun masama ang dinala mo doon. Ang dinala mo doon, yung karapatan ng Pilipinas, yung soberanya ng Pilipinas, yung kahihiyan ng bawat Pilipino na matagal lang iningatan ng ating mga ninuno. Di ba? Nakipagtalo pati mga ninuno natin, parang may mga naging bayani pa tayo, di ba? Tapos dadalhin nyo doon, ang dami. Yung isang ngiwi na congressman yung ngiwi na congressman, sabi niya, ingatan niya ang soberanya ng Pilipinas. Ingatan ang soberanya ng Pilipinas? Nasan ka? Yung dinala si Tatay Digong. Nasan ka? Nagsalita ka ba? Soberanya ng Pilipinas ang siya dito. Ang pinag-uusapan dito, yung China. Soberanya, pagtanggol natin WPS. Nakikisakay na rin si Ngiwi. Bakit? Bakit nakikisakay si Ngiwi? Yung ganong congressman, sino ba yung ganon? Nakikisakay na rin siya sa issue. Bakit? Alam niya kasi maraming boboto sa kanila pag WPS ang pinag-uusapan. Ginagamit nila kahinaan ng mga Pilipino. Ginagawa pa nilang mga Pilipino. Ngayon, eto si Tatay Digong mamaya, hindi ko alam kung hahatulan na
Hindi ko alam kung makukulong ba to habang buhay o ano na. No, magkakaalaman. Kaya nga sabi ng iba, i-pray daw natin. Oh, siya ay mas mahina at mas kulay abo, sabi. Hindi namin siya inaharap sa publiko para lamang sa demonstrasyon. Sabi ni Kaufman na tumutukoy sa mga panghahanda para sa pagsisimula ng pagdinig sa International Criminal Court. Magsisimula ang mga pagdinig sa ICC sa Lunes. Ngayon, mamaya, upang matukoy kung dapat bang humarap sa paglilitis si Duterte para sa mga krimen laban sa sangkatauhan, may kaugnayan sa kanyang nakamamatay na giyera kontra droga. No. Ayan. Matindi tong administrasyon to. Ako sabi ko sa inyo, mas pinagtuunan pansin itong si Duterte. Ba't di mo nilitis dito? Tapos si Bongo, dadali mo na naman doon. Dadali niyo na naman si Bato doon. Tuwan-tuwa pa yung mga piglawa. Oh, dali na yan. Go ahead. Oh, tanungin mo yung nagsaseta na yon. Payag ka, sakupin tayo ng China. Ayaw namin. Pero yung kalahi niya, gusto niyang idalin doon sa kabilang lahi. Ganon sila po kapaplastik. Ganon po sila na nagpapanggap na mahal nila Pilipino. Nagtatago sila sa salitang mahal namin ang mga Pilipino. Pero ang totoo, hindi nila mahal ang Pilipino. Dahil kung mahal mo Pilipino, pati lahi, hindi mo isusuko sa ibang lahi. Tatandaan mo yan. Mapapasama man o hindi, dito mo sa justice system ng Pilipinas, nyo dadalhin yan. Di ba? Ito, painggan po natin si Salvador Panelo sa kanyang pahayag tungkol sa iba't ibang maraming topic. At dahil si Salvador Panelo, si Attorney Salvador Panelo, ay nandoon na po ngayon sa dahig at sa on time yata, mamaya, ilang oras na lang, hindi ko alam kung anong magiging papel niya doon. No? Painggan po muna natin siya bago siya gumampan sa kanyang gampanin doon sa kay Tatay Digong. Tatlo ng 1 Pebrero taong 2026. Ayan. Siguro dumiretso na tayo sa wag mo nang basahin yung column ko. Wala nang tayong oras eh. Kanina pa ako. Isang oras na ako naghihintay sa inyo. Ayan. Diretso na tayo sa mga issue. Saka na lang yung column ko bukas. Sige po. Pero ang inaabangan po ng ating mga kababayan ngayon, since isa po kayo na nandyan sa The Hague, Attorney Sal, is ano pong mga posibleng outcome doon sa confirmation of charges po ngayong araw dyan sa The Hague. Amari nyo po ba kaming... Sorry. Sige po. Pero ang inaabangan po ng ating mga kababayan ngayon, since isa po kayo na dyan sa The Hague, Attorney Sal, is ano pong mga posibleng outcome doon sa confirmation of charges po ngayong araw dyan sa The Hague ICC. Sila kung ano pa, basta tungkol sa kanilang pagdemanda. Ang depensa naman, sasabihin naman nila. Kanyang depensa, yun lang naman ang mangyayari. Mamaya. Ayan, Attorney Sal. At kung sakali po, kasi meron pong tatlong posible na mangyari dahil nakalagay po is kung magkakaroon ng yung parang i-confirm talaga yung mga charges, so maging accused si dating Pangulong Duterte, so magpapatuloy yung paglilitis. Kung hindi naman is parang ma-extend pa yung schedule nung parang siguro additional na mga ebidensya ba or kinakailangan na facts doon sa magkabilang panig, at kung hindi naman ay hindi na ipagpapatuloy ng ICC yung kanilang investigasyon, Attorney Sal. Sa tingin niyo po ba ano po ang mga posibleng mangyari, Attorney Sal, sa mga options na yan? Basta mamaya magkakaroon ng confirmation charges. Sa aking palagay, tuloy-tuloy na yan hanggang magkaroon ng trial. Sapagkat itong ICC, ayaw naman silang umalis sa kanilang posisyon. May jurisdiction sila. Kaya, most likely, talagang tuloy-tuloy na yan. Ayan. So, ayan mga kababayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, tanggap po muna tayo ng balita, Attorney Sal, dahil may napili na daw si Vice President Sara Duterte na running mate sa 2028 elections. At ang kanya magiging Vice President, niya, ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Narito report ni Jason Rubico.
Ayan. Habang hinintay po natin yung ulat mula kay Jason Rubrico, Attorney Sal, kasi po sa panayam sa kanya nung sa isang programa actually dito sa SMNA Attorney Sal, sinabi niya na hindi naman siya yung isang vindictive na tao, kung ang ibig sabihin kapag siya po ang naging presidente ay most likely ang hahandle or ang uusig sa mga kakulangan or mga pagkakamali ng mga Yung vice, nakaraang administrasyon ay yung magiging vice president niya, Attorney Sal. ulaan nyo kung sino yon. Pwede si Cayetano, pwede si Marcoleta, di ba? Sa tingin niyo po ba, Attorney Sal, kung sino man yung magiging vice president ni VP Sara, ma-handle niya na maayos ang pagpapanagot sa mga naging pagkakamali ng nakaraang administrasyon or ng administrasyon na susundan niya? Ano po ng sa isang pamahalaan ay unang-una ay imbestigahan. Pangalawa, maghahain sila ng karapat-dapat na demanda sa mga nagkamit ng krimen o irregularidad. At pangatlo, pag naihain na yan, ang hukuman naman ang lilitis kung ang akusado ay tunay ngang nagkasala. Bibigyan siya ng pagkakataon ipagtanggol ang kanyang sarili. Yun na lang ulianin ka na eh. Yun na lang matanda ka na eh. Ugod-ugod ka na eh. Wala ba sa batas yun na i-house arrest na lang? Ang lulupit na mga to mga ICC na to. Hindi ICC malupit eh. Siguro, hindi ko alam ayos sa chismis baka daw yun may nag-utos nila mataas eh. Yun ang malupit. Di ba? Malaan ay mga kanya-kanyang departamento na nag-handle niyan. At ang Department of Justice ang mag-iimbestiga niyan. At pagkatapos, pag nakakita ng probable cause, idudulog naman yan sa hukuman. At ang hukuman naman ng judge ay personal na pag-aaralan, titingnan ng mga nakalatag na ebidensya laban sa akusado at pag nakita niyang merong probable cause o maaaring ang akusado ay nagkamit ng krimen, maglalabas na siya ng mandamiento de arresto o warrant of arrest. At ang akusado naman either voluntaryong umapil sa hukuman or ipa-aresto siya at mag-post siya ng bail kung ang kanyang kaso ay maaaring bigyan siya ng piyansa. At kung hindi naman, automatic, hihingi pa siya ng permiso sa hukuman na kung maaaring bigyan siya ng piyasa at magbibigay siya ng ebidensya na mahina ang kaso ng gobyerno sa kanya. Yun, baka makapagpiyansa. Sana po makapagpiyansa si Tatay Digong. Hindi lang po para agawin yung naging kahihiyan ng ginawa nila kay Tatay Digong. Para po, yung gawin po para maasar natin yung mga ayaw sa kanya. Kaya kahit na sino maging presidente ng bansa, pagkatapos ng termino ng pangkasalukuyang administrasyon, ay meron ng sistema na nakalatag yan sa saligang batas at sa ating mga batas. So it doesn't matter kahit na sino presidente, sino vice-presidente, automatiko na pag merong kaso, yung mga ahensya na assigned to perform those tasks ay gagalaw. Ayan. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, ito na po yung balita na nais nating i-air ngayon. Ito ay patungkol pa rin sa issue na may napili na daw si Vice President Sara Duterte. Ating alamin sa report ni Jason Rubico. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na may na-recruit na siyang posibleng maging ka-running mate para sa 2028 elections. Sa isang exclusive interview sa SMNI, sinabi ni VP Sara na noong nakarang taon pa niya kinausap ang naturang individual, ngunit tumanggi muna siyang pangalanan nito. Nirecruit ko siya last year pa. Kaso, huwag na muna natin yan pag-usapan. Protektahan natin yung tao hanggang sa makapag-desisyon siya kung anong gagawin niya sa karera niya.
Samantala, sinagot din ni VP Sara ang mga pangamba ng ilan na baka maging mapaghiganti siya sakaling mahalal bilang Pangulo. Iginiit ng bise na wala sa kanyang ugali ang pagiging vindictive o mapagbalik ng galit. Wala kasi sa ugali ko yung pagiging vindictive, gumaganti. Kung makikita niyo sa governance ko, noong ako ay mayor ng Davao City, tumanggap din, nung kampanya, tumanggap din ako ng sobrang katakot-takot na banat mula sa Yung si Sheena naging na katunggali ko at the time bilang mayor candidate. Pero nung ako ay umupo, tapos na yun lahat ng nangyari nila, ng banat nila sa kampanya, lahat ng sinabi nila, wala na yon. Sabi niya dito ito akin lang to panaginip lang to. Pero chismis lang din to. Yang itong sitwasyon ng paghahayag ni Sara noong Wednesday, noong February 20, sa kanyang pagka-presidente, at timing, itong February 23, Lunes, maghihiring yata si Duterte o pagdinig do sa ICC sa alas 7 ng gabi mamaya. Ito yung tinatawag nila kung saan Hindi ko sasabing ito to. Chismis lang din to Huwag mo paniwalaan pero may possible na kayo nilang bala humusga. Ayun ay may connection na ang ICC kasi mga sabi nila chismoso Di ba nakikinig sila sa balita, kumukumpurma sila sa balita, sa news, nakikinig sila, ilan ba si Duterte, ilan ba mga simpatsya niya, sila po Ngayon malamang nalaman nila yung anak tatakbo, yung ICC sabi ng chismis tatakbo yung anak na Pangulo. Ngayon, ang mangyayari, pag ito naging Pangulo, mahalungkat, baka daw chismis, mahalungkat yung baho ng ICC kung sinong pinakamalaking tao nakikipag-ugnayan dito. May binabayaran ba? Nakikipag-ugnayan ba yung mga dating senador? Nagalit kay PRRD? Na may mga senador ba nakikipag-ugnayan dito? May presidente ba na ipag-ugnayan dito sa ICC para idiin si PRRD? Pag naupo si Sara, batik malalaman yun. Una sa lahat, yung mga dokumento, mga baliktaran, mga bulong-bulong, kasi presidente na si Sara, halimbawa lang Ngayon, malalaman ni Sara na ganito, yari kayo. Pwedeng may possible na mabulgar ang ICC. Halimbawa lang chismis lang yun na, ICC, akala ko ba bakit pang kayo? Bakit nababayaran pala kayo? Bakit nasusuhulan kayo? Nabuking sila, yari sila. Kaya ang mangyayari, nagkaroon na siguro, sabi ng chismis, nagkaroon ng takot ang ICC na natakbo si Sara bilang presidente. Kaya may possible, itong araw na to, magkaroon ng magandang resulta, good news. Huwag niyo panghawakan chismis na naman yun, pero kayo na bahala umato sa isipan nyo, yung chismis na yun, may bunga ba na pwedeng mangyari? Na natakot ba ang ICC sa pagtakbo ni Sara na tatakbong presidente? Kasi pag naupo, mahahalungkat. Kasi ganyan pag presidente ka na, powerful ka ng bansa, pwede kang mag-request sa mga, alam mo yun, magagawa mo Di ba? Kaya nga ito, di ba, nakapa-powerful nila, hindi maimbestigahan. Kaya nga nakakatawa Si Senator Marcoleta daw, ayaw ipahuli si Cheese, si Jinggoy at si Joel. Si Senator, ano power ng Senator Marcoleta? Hindi naman siya Blue Ribbon. Ang may power nun, si Pinky. Di ba? Tapos daw wala na si Saldi. Dumalitad na kay Sara. Yari, si Saldi kasi gusto mapawalang sala. Bakit? Ano kapangyarihan ni Sara ngayon? Kahit kay Sara kumamping ngayon lahat yan, walang kapangyarihan si Sara ngayon. Kayo may nakaupo dyan. Di ba? Yun lang yun. Kaya yung mga ICC ngayon, mahahalungkat ka pag naupo si Sara dyan, malalaman na lahat ang sikreto ng gobyerno. Kaya sabi niya, di ba, pananagutin niya lahat, hindi pwedeng hindi ang lahat ng lumapastangan sa bayan natin. Isa na dyan yung ICC. Kasi ang ICC, isa sa mga lumapastangan na insulto kami, mga kalahi namin, mga Pilipino, dinala sa dahig. At iba pa, pagpaplanuhan, dalhin pa sa dahig. Diba? Kalapastangan niya sa soberanya ng aming bansa. Pro-China, at anti-China kayo. Pero yung kalahi nyo, anti-Pilipino kayo. Anong katunayan, anti-Pilipino kayo? Gusto nyo dalhin si Tatay Digong sa dahig. Yun lang yun. Ipinunto rin ni VP Sara kahit sa Office of the Vice President ay hindi niya siniraan si dating Vice President Leni Robredo. Na walang managot. Basta natin. Hindi mahalaga kung sino ang vice president or not. Yung pag-hain ng kaso sa mga taong may mga ginawang kamalian, ilegalidad, irregularidad, yung mga yan, may mekanismo na tayo dyan. Kaya sino man maging presidente, sino man ang vice-presidente, ang isang pamahalaan ay
ready dyan. So, depende kung meron kang ebidensya o wala. Kahit na sino ka pang pinakamagaling na presidente, kung wala kang ebidensya, wala kang magagawa dyan. Ganun, yan ang katotohanan dyan. Ayan. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Sa next topic po natin na ito naman po ay kaugnay. Chismis lang yun ha, nasabi ko baka paniwalaan, yung baka ICC palaya, PRRD, kasi natakot sila kay Sara, tatakbo si Sara presidente. Yan na kasi ano ngayon, yung mga naisip ngayon ng mga pero sana may ganung kulay, may ganung hawig. Pa rin sa issue ng relasyon ng China at Pilipinas. Dahil naniniwala yung ilang Filipino-Chinese businessman na makatutulong ang dialogo na ilang senador at ng mga kinatawan ng Chinese Embassy kasunod ng palitan ng matitinding salita. Ayon sa ilang negosyante, hakbang ito upang muling maibalik ang tiwala ng mga mamumuhunan sa bansa, partikular ng mga Chinese investors. Alamin natin sa ulat ni Sheena Torno. Sunod-sunod na mga bangayan ang nangyari sa pagitan ng ilang mga senador at mga kinatuwa ng Chinese Embassy kamakailan. Nag-ugat ang palitan ng matitinding salita dahil sa tumitinding usapin sa West Philippine Sea, lalo na sa patuloy na insidente sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China sa pinag-aagawang karagatan. Nagpayag ang ilang senador ng komento laban sa China at iginiit ang pagdepensa sa soberanya ng Pilipinas. Tumugon naman ang mga kinatawa ng Embassy of the People's Pasubera-sobera sila ng Pilipinas, di ba? Pero si Tatay Digong, lakas yung dinala dun. Republic of China at kwenisyon ang mga pahayag ng mga mambabatas na kanilang inilarawang hindi makatotohanan o nakasisira sa relasyon ng dalawang bansa. Ayon sa ilang Filipino-Chinese businessmen, may epekto ang bangayang ito ng dalawang bansa lalo na sa usapin ng ekonomiya. Marami na umanong Chinese investor ang nagdadalawang isip na mamuhunan sa Pilipinas. Sa ngayon medyo takot sila. Kasi nag-iisip sila na baka mamaya pagpunta nila dito, baka sila saktan o whatever. So para medyo nag-wait and see sila. Ganito rin ang nakikitang problema ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated kung magtutuloy-tuloy pa ang away ng dalawang bansa. Mahalaga para kay Victor Lim, presidente ng grupo, na magkaroon ng dialogo sa pagitan ng mga opisyal ng gobyerno at embahada ng China. Hindi anya may pagkakaila na mas malaki ang bilang ng mga Chinese tourist na bumibisita sa bansa na nakatutulong sa turismo. So, everybody have to help it. We have to cool down the conflict between China and the Philippines. So, everybody should be friend to each other to improve our economy. Dagdag pa ng negosyante at Chinoy na si Chua. Sa oras na maging maayos ang relasyon ng dalawang bansa ay maraming magbubukas sa Ang nagpapasira naman relasyon nito, yung spokesperson natin na doon sa Coast Guard, pati yung mga ibang senador nakikisimpatya kuno kasi mag-i-eleksyon di ba? Sila naman nakakasira relasyon diyan kasi inaagaw WPS Alam natin nag-aagawan na si WPS, pero ibahin nyo naman, huwag yung lahat ng China. Pero banggit China. Kung sino lahat sumuporta sa China, huwag iboto. Biruin mo, nilahat mo. Pati China, pati nagtitinda, sabi ko pati nagtitinda doon sa Chinese sa Beijing. Walang kawalam-alam, dinamay mo. Doon lang sa WPS ang usapan. Huwag mo damay lahat ng China kasi apektado trade. Ulit tayo dito Hindi makaunawa yung mga senador kasi ang focus nila tumakbo sa 2028. Simpatyahin yung mga tao. trabaho para sa mga Pilipino. Mas gaganda ang Pilipinas. So, dahil iba yung may mga katulong tayo na ang bayan katabi lang natin. Ang China naman maraming country na tutulungan. Sana mas maayos natin maayos para dumagsa sila dito, para magkaroon ng employment, para magkaroon ng improvement, para umasenso mas mabilis ang Pilipinas. Isang China sa pinakamalaking trading partner ng Pilipinas. Tama, trading. Dagdag pa ng mga negosyante na importanteng relasyon dahil nakataya rito ang trabaho, presyo ng bilihin at pangkalahatang katatagan ng ekonomiya ng Pilipinas. Ngunit kasabay nito, kailangan pa ring igiit ng bansa ang sariling soberanya at pambansang interes. Samantala, Lunes, Pebrero 23, inaasahan ang pakikipagdialogo ng ilang senador kay Chinese Ambassador Jing Quan upang resolbahin ang tensyon o isyu ng Pilipinas at China. Para sa Di ba?
Ngayon, re-resolve nila. Eh di tama na naman si Senator Dante Marcoleta na dapat hindi nyo muna inawa yan. Ngayon, makikipag-aano kayo? At hindi naman gaya ng mga to, no? Nung sabi si Senator Marcoleta, makipag-dialogo, ayaw nila. Sabi pa ni Bendalo, layas! No? Ngayon si Pinky, makikipag-ugnayan na rin dito? Eh dapat na, sa simula pa lang, kung talagang inaway nyo na. Tapos iba makikipag-dialogo kayo? Ano? Credit grabber na naman kayo kay Senator Marcoleta? Papel ni Senator Marcoleta nakipagsakasundo eh. Kayo, gusto niyo bida na naman kayo. Bakit? Kasi ang gusto nila laruin ang damdamin ng Pilipino. Ang gusto nila yung mga galit sa China kumampi sa inyo. Tapos kayo, kuwari nakipag-dialogo kayo, kukuha naman kayo simpatya dito sa mga na medyo gusto dialogo naman. Ha? Napakabalimbing nyo, balitarang kayo. Di ba? Yan ang mga napakawawalang yung mga senador. Tandaan nyo. So, sino-sino yung mga yan. Di ba? Tandaan nyo, markahan nyo na yan. Napakawalang yan ang mga yan. Di ba? Okay, ganito lang po tayo. Maraming salamat po sa inyo. Basta abantay natin sa ICC. Sana sa Tedigo huwag himatayin habang nasa ICC ba siya o habang nasa hearing siya. Sana maging buo yung ano niya. Sana. Pero yung chismis na yun, chismis na naman yun eh. Mahirap paniwalaan. Pero kung chismis lang, sana minsan masarap kasi minsan ng chismis eh. Yung na sana pagtakbo ni Sara, matakot. Hindi na matakot, to. Magkaroon sila ng, tatakbo si Sara, presidente, yari tayo. Pakawalan natin si Digo ngayon. Di ba? Pakawalan natin si Tatay Digo ngayon, baka mabuking tayo pagka 2028 na. Di ba? Interim release mo na. I-home arrest o house arrest mo na. Di ba? Hindi, mag-isip marami ganoon eh, di ba? Hindi natin alam. Pero haka-haka pa naman yan, chismis pa naman yan eh. Pero ang pinamaganda ngayon, abangan natin, ipag-pray natin si Tatay Digo na makalaya. Makadesisyonan ngayong araw na to. No? Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito lang po. Paalam po sa inyong lahat.